Magandang hapon po, mga kapatid. Happy Lord's Day. Yan. Yan. Sa likod po ng ating Psalter Hymnal, sa pahina 20, ay makikita natin ang araw ng Panginoon bilang 13. At ito po ang ating tatalakayin. Ang araw ng Panginoon bilang 13 ay mayroong dalawang katanungan. Babasahin ko po ang katanungan at kayo po ang sasagot. Sa pahina 33 ay ganito po ang katanungan. Why is He called God's only begotten Son, since we also are children of God? Sa tanong 34, why do you call Him our Lord? Medyo hingi po ako ng kaunting paumanhin. Ang aking lalamunan ay parang medyo naano sa pagpapractice. Ganyan po. ang araw bilang 13 na ating tatalakayin ay akda ni Dr. Reuben Redenow. At ito ay may pamagat, Our Christ is Son and Lord. At sa Tagalog, ang ating Kristo ay anak at Panginoon. Ang araw ng Panginoon bilang 13 ay may 2 punto. Una, siya ang anak at tayo ay mga anak. Pangalawa, siya ang Panginoon at tayo ay mga lingkod. Mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoong Hesus, kayo ay mga Kristiyano. Kayo ay kay Kristo. Sa araw ng Panginoon bilang 12, natutunan natin na ang ibig sabihin nito ay nakikibahagi tayo sa kanyang 3 tungkuling gawain bilang ating Mesiyas. Sapagkat gaya ng sinasabi sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2, talatang 6, ang sino mang nagsasabing siya'y nananatili kay Kristo ay dapat ding mamuhay gaya ng kanyang pamumuhay. Tatanong po tayo dito sabi paano ba nga namuhay si Jesus? Paano namuhay si Jesus? Una, ipinahayag niya ang salita ng Diyos bilang isang matapang na propeta. Pangalawa, sa pag-ibig, inialay niya ang kanyang sarili sa Diyos bilang isang banal at dakilang saserdote. Ikatlo, at bilang makapangyarihang hari, nakipaglaban siya laban sa Diablo. At siya ay nagtagumpay. Kay Kristo Jesus, naganap na naglingkod sa Diyos, tayo ay naibalik sa ating original na layunin at tawag dito sa lupa. Kung tayo ay kay Kristo, marami tayong dapat gawin. Ngunit gaano man kaganda ang ating tungkulin, ang pagiging Kristiyano ay higit pa sa pagkakaroon lamang ng bagong gawain. Hindi ito parang mula sa kahirapan at biglang nagkaroon ng hanap buhay. O mula sa pagiging ordinaryong manggagawa ay naitaas sa mataas na posisyon. Hindi ang pagiging kay Kristo ay nangangahulugan ng ganap na pagbabago ng ating kalagayan. Ang pagkakilala kay Kristo ay hindi lang nagbabago ng ating ginagawa. Binabago nito kung sino tayo.
Sino nga ba tayo ngayon kay Kristo? Hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Dahil sa ating kasalanan, hindi na tayo nabubuhay ng walang pag-asa at walang katotohanan sa kadiliman. Hindi na tayo may sala at nakatakdang mamatay. Sa halip, dahil kay Kristo, binigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakakilanlan, bagong katayuan, bagong katindigan sa Kanyang harapan. Ito ang itinuturo sa araw ng Panginoon, 13 ng Katekismo. Kay Jesus, ang ating kalagayan ay lubusang binago. Siya ang anak at tayo ay mga anak. Siya ang Panginoon at tayo ay mga lingkod. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang banal sa langit. Tunay po, Panginoon, na ikaw lamang nakakaalam ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa binigay na aral na ito, na aming matutuhan na ikaw, Panginoon, ng aming Diyos at Ama, at kami iyong lingkod. Salamat po, Ama, sa mga aral na katulad nito na binigay mo sa amin sa hapong ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Kagaya po nung nasabi ko kanina, ng araw ng Panginoon bilang 13 ay may 2 punto. Isa-isahin po natin. Ang una, siya ang anak at tayo ay mga anak. Si Jesus ang anak ng Diyos. At tatandaan ko po nung sa ating Sunday School pagsisimula sa pangunan ng ating Pastor Roland, pinakilala ni Marcos ang ating Panginoong Jesus bilang bilang tagapagligtas at anak ng Diyos. At habang ito ko inaaral ko, doon ko nakita yung tamang pamamaraan ng ating Sunday School, nakita ko kung gano'ng katotohanan ang ating Panginoon si Kristo ay tagapagligtas at anak ng Diyos. Kaya nga nung binabasa ko, inaaral ko ito, sabi ko, ito ay malinaw na pinapahayag sa mga ebanghelyo. Yan. Nang tanungin niya ang kanyang mga alagad, ang sabi po ni Jesus, sino ako para sa inyo? Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maging ang senturyong Romano at ang kanyang mga kasama sa paanan ng krus ay napilitang magsabi, tunay ngang ang taong ito ay anak ng Diyos. Ipinahayag siya ng mga alagad dahil nakita nila ang kanyang mga himala at narinig ang kanyang mga salita. Ipinahayag siya ng mga sundalong Romano dahil nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kamatayan. Magkaiba man ang kanilang pinanggalingan. Iisa ang kanilang patotoo. Si Jesus, ang anak ng Diyos. Ayon sa Katekismo, ito ay tinatanong, bakit siya tinawag na buktong na anak ng Diyos? Sapagkat ang isang anak ay kabahagi ng kung ano ang kanyang ama. Hindi lamang sa pisikal, kundi sa pagkatao, ugali at layunin. Noong panahon ng Biblia, karaniwan ng anak ay sumusunod sa gawain ng kanyang ama. Kung ang ama ay isang pastor, ang anak ay magiging pastor din. Kaya ang katotohanan ng si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nangangahulugang siya ay tulad ng kanyang ama. Siya ay walang hanggan, walang simula, at wakas. Gaya ng sinasabi sa Aklat ng Kolosas, Kabanata 1, talatang 17, siya ay bago pa ang lahat ng bagay at bilang anak, nakikibahagi rin siya sa gawain ng ama. Sa Juan, Kabanata 5, talatang 20,
Sinasabi na iniibig ng Ama ang anak at ipinapakita sa Kanya ang lahat ng Kanyang ginagawa. Sa paglikha, ang Ama ang lumikha ng lahat. Ngunit sa pamamagitan ng anak, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. At hindi lamang sa paglikha, kundi pati sa pagpapanatili ng lahat ng bagay. Ang anak ay kasama sapagkat sa Kanya nananatiling buo ang lahat. Lahat ng taglay ng Ama ay taglay din ng anak. Ang Ama ay makapangyarihan, gayon din ang anak. Ang Ama ay mapagbiyaya, gayon din ang anak. Ang Ama ay marunong at mabuti, gayon din ang anak. Kung nais nating makilala ang Diyos, tingnan natin si Kristo, sapagkat siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang Ama at anak ay may isang malalim at perpektong ugnayan. Isang pagkakaisang hindi natin lubos maunawaan. Si Jesus ay laging nakikipag-isa sa Ama at ang lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa Ama. Gaya ng Kanyang panalangin sa aklat ng Juan 17. Nais niya na ang Kanyang mga tagasunod ay magigisa. Tulad ng kanilang pagkakaisa, tulad ng isang batang malapit sa kanyang Ama, ang anak ay nananatiling kasama ng Ama mula pa noong simula. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. At gaya ng isang anak na minamahal ng kanyang Ama, si Jesus ay lubos na minamahal ng Ama. At gaya ng isang anak na tumanggap ng mga biyaya mula sa kanyang Ama, si Jesus ay tumanggap ng kapangyarihan, autoridad, at lahat ng bagay mula sa Ama. Kaya malinaw na ang Ama at ang anak ay iisa. Sa kalikasan, layunin, kapangyarihan, at autoridad. Hindi katakataka na nang makita ng mga sundalong Romano ang nangyari sa krus, sila ay natakot at nagsabi, tunay ngang ito ang anak ng Diyos. Sapagkat kung siya ay anak ng Diyos, kung gayon, ang nakapako sa krus ay Diyos mismo. At sino ang makakatayo sa harap ng Diyos? Ngunit anong uri ng Ama ang ipinapakita ni Jesus? Hindi lamang siya makatarungan at galit sa kasalanan, kundi siya rin ay mabuti, mahabagin, at tapat. Ipinakita ni Kristo na ang Ama ay handang gawin ang hindi inaasahan, ang makipagkasundo sa tao sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa kanyang kalooban, ginawang posible ng Diyos ang kapayapaan sa pagitan niya at ang mga taong dating kaaway niya. At dito natin nakikita ang dakilang pagbabago ng ating kalagayan. Dahil sa ginawa ng anak, pinahintulutan ng Ama na tayo na mga makasalanan ay maging kanyang maging mga anak. Hindi na tayo dayuhan. Hindi kabilang sa mga sambahayan ng Diyos. Tayo na dating kaaway ay tinanggap sa kanyang pamilya. Sinasabi po sa Juan, sa aklat ng Juan, na ang lahat ng tumanggap kay Kristo at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ipinanganak hindi sa laman, kundi sa Diyos. Sa magitan ng buhay at kamatayan ni Kristo, tayo ay tinanggap bilang mga anak ng Ama.
Bagamat si Kristo ang tunay at likas na anak, tayo naman ay ginawang mga anak sa pamamagitan ng pag-ampon. Dahil sa biyaya, malaki ang pagkakaiba. Ngunit, napakaganda ng pagkakatulad. Tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, tulad ng anak, maaari na tayo lumapit sa Ama. Maaari tayong manalangin at makipag-usap sa Kanya. Sumasagot siya ayon sa Kanyang pag-ibig at karunungan. Sapagkat alam niya kung ano ang mabuti para sa Kanyang mga anak. Siya ay mahabagin. Gaya ng isang amang naawa sa Kanyang mga anak. At tulad ng pag-ibig ng Ama sa anak, nararanasan din natin ang Kanyang pag-ibig. Napakadakila ng pag-ibig na ibinigay niya sa atin upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. At tulad ng anak na tumanggap ng biyaya mula sa Ama, tayo rin ay tumatanggap ng bawat mabuti at ganap makaloob mula sa Kanya. Ang lahat ng ito ay biyaya. Hindi natin ito pinaghirapan. Gaya ng ating kapanganakan sa mundong ito. Wala tayong ginawa upang ito'y mangyari. Ito ay desisyon ng ating mga magulang. Gayon din ang pagiging anak ng Diyos ay dahil lamang sa Kanyang biyaya. Dahil sa ating kakayahan o kagustuhan. At huwag nating kalimutan, bago tayo naging mga anak ng Diyos, tayo ay mga anak na rin, ngunit hindi sa Kanya. Tayo ay mga anak ng kapuotan, mga anak ng pagsuway, at maging mga anak ng Diablo. Ngunit kay Kristo, tayo ay binago. Mula sa pagiging anak ng Diablo, tungo sa pagiging anak ng Diyos. Ngayon, mayroon tayong bagong ama, bagong pamilya, bagong mana, na walang hanggan. Minamahal ko mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Napakadakila ng ating pribilehiyo bilang mga anak ng Diyos. Kaya itinuro ni Jesus na manalangin tayo. Ang sabi niya, Ama, Ama namin na nasa langit ka. Tinuturuan niya tayong tumingala. Huwag manatili sa ating mga alalahanin, takot at kasalanan, kundi itaas ang ating paningin sa langit at tawagin ang Diyos bilang Ama. Maging tulad tayo ng maliliit na bata na nagtitiwala sa kanilang ama. Sapagkat bagamat ang trono ng Diyos ay nasa langit at ang lupa ay Kanyang tungtungan, hindi tayo kailangang matakot na lumapit sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, siya ang ating banal at matuwid na Ama. At kung gaano kalaki ang ating pribileyo, ganon din kalaki ang ating pananagutan. Bilang mga tunay na anak, dapat nating tularan ng ating Ama. Maging tagatulad tayo ng Diyos. Sabi sa aklat ng Efeso, Kabanata 5, talatang 1, kung ang Diyos ay mabuti, maging mabuti tayo. Kung siya ay makatarungan, maging makatarungan tayo. Kung siya ay magpapatawad, magpatawad tayo. Gaya ng sinabi ni Jesus, maging sakdal kayo, gaya ng inyong amang sa langit ay nasakdal. Mataas ang pamantayan, ngunit ito ay angkop, sapagkat ang mga anak ay inaasahang maging katulad ng kanilang ama. Kaya't sikapin nating maging katulad ng ating Ama sa langit. Lumago sa kabutihan at katapatan. Gaya ng sabi ni Jesus, lumiwanag na gayon ang ilaw sa harap ng mga tao. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhati ng inyong Ama na nasa langit. Ito
ang ating tawag bilang bahagi ng sambahayan ng Diyos. Tularan siya sa lahat ng mabubuting bagay sapagkat si Jesus ang anak at tayo ay mga anak. At yung pangalawang punto po, siya ang Panginoon at tayo mga lingkod. Minamahal naman kapatid sa ating Panginoong Hesus. Isa sa pinamaikli, ngunit napakalakas ng pagpapahayag ng pananampalataya sa bagong tipan na ito. Si Jesus ay Panginoon. Gaya ng sinasabi sa Roma, Kabanata 10, talatang 9, kung itinahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na maguri ng Diyos, ay maliligtas ka. At sa Filipos, Kabanata 2, talatang 11, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito ang katotohanang itinuturo sa ikaluwang bahagi ng araw ng Panginoon bilang 13. Ang pagsasabing si Jesus ay Panginoon ay hindi lamang basta titulo. Ito ay isang malinaw na pahayag na siya ay Diyos. Ang pangalang Panginoon ay isang pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Ang lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ang tagapagligtas ng Israel. Kaya nang si Jesus ay dumating sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagka-Diyos, nararapat lamang na siya ay tawaging Panginoon. Ang Panginoon ng buong sanglilika, ang makapangyarihang Diyos, at siya ring Jesus na nagpakumbaba at namatay sa krus. Siya ang Ama. At siya at ang Ama ay isa. Si Jesus ay Panginoon. Siya ay Diyos. Ngunit ang pagiging Panginoon ni Jesus ay may isa pang mahalagang kahulugan. Siya ay may ganap na kapamahalaan. Ang isang Panginoon ay may karapatan, may autoridad, at may pagmamayari. Gaya ng sinasabi sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 18. Upang sa lahat ng ito, upang sa lahat ng mga bagay ay siya ay magkaroon ng pagkapangulo. Si Jesus ang Panginoon ng buong sanlibutan sapagkat pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos ang lahat ng bagay upang pamahalaan. At siya rin ang Panginoon ng Iglesia sapagkat binili niya tayo hindi sa pilak o ginto, kundi sa Kanyang mahalagang dugo. Gaya ng sinasabi sa unang Pedro, Kabanata 1, talatang 18 hanggang 19. Ang Panginoon ay naging kordero upang ang kordero ay maging Panginoon. Ang Panginoon ay naging kordero upang ang kordero ay maging Panginoon. Sapagkat ang kasalanan ay may kabayaran. At ang kabayarang iyon ay kamatayan. Kung tayo ay palalayain mula sa hatol ng kasalanan, kailangan may magbayad ng buo. Ngunit hindi natin ito kayang bayaran. Hindi sa mabubuting gawa, hindi sa pagdurusa, hindi sa buong buhay natin. Ngunit narito ang mabuting balita. Gaya ng sinasabi sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 21-22. Tayo na dating hiwalay at kaaway sa Diyos, ay ipinagkasundo niya sa magitan ng kamatayan ni Kristo. Dati tayo ay alipin ng kasalanan, sumusunod sa sarili nating kagustuhan. Iniisip na tayo ay malaya, ngunit sa katotohanan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ngunit tinubos tayo ni Kristo, pinalaya niya tayo at inangkin bilang Kanya. Kaya dito natin nakikita ang dakilang pagbabago ng ating kalagayan.
pinutol ni Kristo ang ating mga tanikala at pinalaya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Gaya ng sinasabi sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 13, na siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ngayon, tayo ay may bagong hari, bagong Panginoon, at siya ay isang Panginoong nagmamahal at nag-iingat sa atin sapagkat tayo ay mahalaga sa Kanya. Isipin ninyo ang dakilang kaaliwan nito. Kapag inaatake tayo ng Diablo, ang ating Panginoon ang nagtatanggol sa atin. Kapag nahihirapan tayong mamuhay ng banal, siya ang tumutulong sa atin. Kapag tayo ay nagkukulang, siya ay nahabag sa atin. Kapag kailangan natin ang karunungan at lakas, siya ang nagbibigay sa atin. At sa huling araw, haharap tayo sa Ama at ipapahayag ni Kristo, akin siya. Binayaran ko siya dahil tayo ay Kanya. Kahit ito ang ating pagpapahayag, hindi na tayo sa ating sarili. Tayo ay kay Kristo sa buhay at sa kamatayan. Ito ang aking pinakamalaking kaaliwan, ngunit ito rin ang ating banal na tungkulin. Sapagkat kung si Jesus ang Panginoon, tayo ay Kanyang mga lingkod. Tayo ay pinalaya mula sa kasalanan, hindi upang mamuhay para sa sarili, kundi upang maglingkod sa Kanya ng may pasasalamat. Ibig sabihin, ang ating buhay, katawan at kaluluwa ay para sa Kanya. Kung siya ang Panginoon ng ating katawan, dapat nating ialay ang ating katawan sa kabanalan, sa pagpipigil sa sarili at sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Kung siya ang Panginoon ng ating kaluluwa, dapat nating ialay ang ating puso sa pananampalataya, kababaang loob, panalangin at pagsamba, sa pag-ibig at pasasalamat sa Kanya na tumubos sa atin, ibinibigay natin ng ating buong pagkatao sa Kanya. Minamahal sa Panginoon, kung wala si Kristo, tayo ay wala. Tayo ay kaaway ng Diyos. Ngunit kay Kristo, tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. At kay Kristo, na ating Panginoon, tayo ay mga banal na lingkod ngayon at magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, Ama. Maraming salamat po sa hapong ito, sa patuloy na paghahayag ng katotohanan tungkol sa iyo. Napakabuti mo, makapangyarihan, dakila, at manlilikha. Tunay nga, Panginoon, ang puso't isipan namin, Panginoon, ay kulang, Panginoon, sa kaalaman, subalit sa magitan, Panginoon, ng Ebanghelyong itinuturo mo sa amin. Unti-unti, Panginoon, naunawaan namin ang iyong kalagayan sa amin, na ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Ama, at kami iyong mga anak. At ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon, at kami iyong lingkod. Salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.